Welcome sa aking channel mga kaibigan. Ngayon, pag-uusapan natin ang kwento ng pelikulang Miller's Girl. Ito ang kwento ng isang guro na hindi mapigilan ang kanyang damdamin para sa isang batang estudyante. Kaya't huwag na nating sayangin ang oras, simulan na natin ang kwento. Ang kwento ay nagsimula sa isang dalaga na nagngangalang Sayo, na ang mga magulang ay naninirahan sa ibang bansa. Mag-isa siyang nakatira sa isang liblib na bahay at ang pagsusulat ang naging libangan niya. Isang araw, habang dumadaan sa kagubatan, nakarating siya sa klase ni Jonathan Miller. Si Jonathan ay isang lalaki na may edad na hindi naging matagumpay bilang manunulat kaya naging guro na lamang. Nang dumating si Sayo sa klase ni Jonathan, inutusan siya nitong basahin ang ilang libro mula sa syllabus. Ngunit nabasa na pala ni Sayo ang lahat ng librong iyon. Maya-maya, dumating ang isa pang dalaga na si Winnie, na hindi lang kaklase ni Sayo kundi malapit din niyang kaibigan. Nagpasya silang lumabas para kumain. Habang nagmamasid, napansin ni Jonathan ang isang adult book sa gamit ni Sayo. Dumating din ang kaibigan ni Jonathan na si Boris para magdala ng kape. Kinuha ni Boris ang libro mula kay Jonathan at sinimulang basahin ito. Nabigla ang dalawa nang makita nilang ito pala ay kopya ng aklat na isinulat ni Jonathan. Samantala, ang asawa ni Jonathan na si Beatrice ay abala tuwing gabi, at pilit niyang hinahanap ang atensyon ni Jonathan. Sinabi ni Jonathan na may estudyanteng nagbabasa ng kanyang libro sa klase. Pagkatapos nito, tumawag ang kaibigan ni Beatrice na si Amy. Matapos ang tawag, nag-inuman sina Beatrice at Jonathan, ngunit muli siyang naiistorbo ng tawag. Nena si Jonathan. Kinabukasan, ikinwento niya ang nangyari kay Boris, at tinukso siya nito. Habang nag-uusap, nakita nilang paparating si Sayo mula sa gubat. Dahil hindi kontento sa nangyari noong gabi, sinundan ni Jonathan ng tingin si Sayo. Tinanong niya ito, "Hindi ka ba natatakot dumaan sa gubat?" Sumagot si Sayo, "Ako ang pinaka-nakakatakot na bagay sa gubat na iyon." Napatawa si Jonathan sa sagot niya. Sa paaralan, nahulog ni Winnie ang kanyang mga libro. Alam ni Boris na sinadya ito, kaya tinanong niya si Winnie, "Sabihin mo nga, ano ang gusto mo?" Sinasadyang asarin ni Winnie si Boris. Napansin ito ni Sayo at sinabihan si Winnie, "Siraulo ka talaga." Nagpasya silang pumunta sa bahay ni Sayo. Habang nagkukwentuhan, sinabi ni Sayo na nalulungkot siya dahil hindi niya alam kung ano ang isusulat sa kanyang college admission. Kailangan niyang ipahayag ang pinakamalaking tagumpay ng kanyang buhay, pero wala silang maisip na kakaiba. Pagkatapos, sinabi ni Winnie, "May relasyon ka sa guro mo," sabay sulat ng kung ano-ano tungkol dito. Sagot naman ni Cairo, "Mas matanda si Jonathan sa akin ng 20 taon, pero patuloy pa rin si Winnie sa pangungumbinsi sa kanya. Sabi niya, normal na lang yan ngayon, at isa pa, mabuting tao si Jonathan, perfect para sa first time mo." Sinimulan ni Winnie ang usapan tungkol kay Jonathan sa harap ni Cairo, kung paano siya tinitingnan nito sa klase. Nahihiya si Cairo habang naririnig ito, pero unti-unti rin siyang nagkakaroon ng interes kay Jonathan. Kinabukasan, nagsimula ng tumitig si Cairo kay Jonathan. Lumapit si Jonathan at sinabing, "Magkita tayo pagkatapos ng klase." Pagkatapos ng klase, inimbitahan ni Jonathan si Boris para maghapunan. Habang papaalis si Boris, nagsayaw ito ng kakaibang hakbang, na sinubukan ding gayahin ni Jonathan. Biglang dumating si Cairo, at sabay silang nagtawanan. Ibinaba na lang nila ang usapan tungkol doon. Gustong-gusto ni Jonathan ang isang paragraph na isinulat ni Cairo, naalala niya ito ng buo, bawat linya. Napansin ito ni Cairo at natuwa. Sinabi ni Jonathan na gusto niyang magsulat si Cairo ng isang maikling kwento na kahawig ng estilo ng paborito niyang manunulat. Kapag nagawa niya ito, ibibigay ni Jonathan ang pinakamataas na marka sa midterm. Agad na pumayag si Cairo at sinabi pa, "Nabasa ko rin ang libro mo." Naalala rin ni Cairo ang maraming linya mula sa aklat ni Jonathan, halos kabisado niya ang bawat salita. Humanga si Jonathan sa kanya at inimbitahan siya sa isang lugar sa darating na weekend para pag-usapan ang kanyang assignment. Kinagabihan, pumunta sina Jonathan at Beatrice sa isang hapunan. Dumating si Winnie para kunin ang kanilang order. Tinanong ni Beatrice si Jonathan, "Siya ba ang sinasabi mong estudyante?" Agad na sagot ni Jonathan, "Hindi, si Cairo yun." Pero halatang selos na si Beatrice dahil sa interes ni Jonathan kay Cairo. Sinimulan niyang insultuhan si Jonathan sa harap ni Boris bilang paglalabas ng sama ng loob. Sabi niya, "Wala ka ng dating. Wala ka nang naisusulat sa loob ng maraming taon. Isa ka na lang karaniwang guro."
Nang sumapit ang weekend, pumunta si Cairo sa lugar na sinabi ni Jonathan. Sumunod si Jonathan at umupo sa tabi niya. Sa lugar na iyon, isang lalaki ang nagbasa ng tula. Tahimik na nakinig si Jonathan habang si Cairo naman ay nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng tula, lumabas si Cairo at nagsindi ng sigarilyo. Sinimulan din ni Jonathan na makishare sa sigarilyo ni Cairo. Kinabukasan, lumapit si Cairo kay Jonathan suot ang isang mapang-akit na damit. Nang tanungin siya ni Boris tungkol dito, walang sinabi si Cairo. Pagkaalis ni Boris, nag-usap si Cairo at Jonathan. Habang papunta sila sa klase, nakatanggap si Jonathan ng mensahe mula sa kanyang asawa tungkol sa paglabas nila mamaya. Sa klase, sinabi ni Cairo kay Jonathan ang tungkol sa paborito niyang manunulat na magiging inspirasyon sa kwentong isusulat niya. Nagmamadali si Jonathan pauwi kaya mabilis niyang sinabing, oo. Pagkaalis ni Jonathan, umakyat si Winnie sa mesa nito at sinimulang asarin si Cairo. Dumating si Boris para makipag-usap kay Jonathan, pero inasar din siya ni Winnie. Nilagay pa ni Winnie ang telepono ni Boris sa kanyang damit, habang si Cairo naman ay hindi mahanap ang kanyang telepono. Samantala, nakansela ang plano ni Jonathan at ng kanyang asawa dahil naging abala ito sa trabaho. Biglang tumawag si Cairo kay Jonathan, nasa bag pala ni Jonathan ang telepono ni Cairo na nadala niya nang hindi sinasadya. Dahil wala ng plano si Jonathan at ang kanyang asawa, napagdesisyonan niyang ibalik ang telepono kay Cairo. Nang makarating si Jonathan sa bahay ni Cairo, biglang umulan. Lumabas si Cairo suot ang manipis na damit. Nagkatitigan sila, at nauwi ito sa halikan. Pagkatapos nito, umuwi si Jonathan sa bahay nila. Nagpadala si Cairo ng email kay Jonathan. Sinabi ng asawa ni Jonathan, hindi ko magawa ng maayos ang trabaho ko habang nandito ka, kaya pumunta si Jonathan sa isang maliit na cabin. Dito, print ni Jonathan ang kwentong ipinadala ni Cairo. Binasa niya ito at napagtantong ito ay isang adult na kwento tungkol sa isang estudyante at guro na kahawig ng kanilang sitwasyon. Nalibang si Jonathan at nagkaroon ng kakaibang reaksyon habang binabasa ito. Ngunit kinabukasan, hindi na tinawagan ni Jonathan si Cairo tulad ng dati. Tinanong siya ni Cairo kung ano ang nangyari, pero sinabi ni Jonathan na hindi niya nagustuhan ang kwento nito, maraming mali. Nang sabihin ni Cairo na ang kwento ay tungkol sa kanila, malinaw na sinabi ni Jonathan, wala namang namamagitan sa atin. Guro at estudyante lang tayo, at wala nang iba. Durog ang puso ni Cairo sa narinig. Sinabi ni Jonathan na dapat niyang isulat ulit ang kwento o babagsak siya sa midterm. Nagalit lalo si Cairo at sinabing, perfect ang kwento ko. Natatakot ka lang kasi na isulat ko ang hindi mo kayang isulat. Sa galit, tinawag niyang pangkaraniwang manunulat, si Jonathan. Hinamon pa niya ito, kung may lakas ka ng loob, ibagsak mo ako ngayon. Umuwi si Cairo nang umiiyak. Habang umiinom si Cairo kasama si Winnie, kapansin-pansin ang tensyon sa mukha ni Jonathan. Tinanong siya ng kanyang asawa kung ano ang problema, at ikinwento ni Jonathan ang tungkol sa kwento ni Cairo. Nang marinig ito, nagkaroon din ng interes ang kanyang asawa, pero bago sila makagawa ng kahit ano, dumating si Boris sa bahay nila, na muling nagdulot ng pagkabigo kay Jonathan. Samantala, nag-uusap sina Cairo at Winnie. Sinabi ni Cairo kay Winnie na nagkukunwari lang si Jonathan na malapit siya rito. Pinakiusapan ni Cairo si Winnie na mag-text kay Boris para ma-distract ito. Sinimulan ni Winnie asarin si Boris, pero hindi ito naapektuhan. Upang makuha ang atensyon ni Boris, gumawa ng desisyon si Cairo, naghubad silang dalawa ni Winnie at nagpadala ng mga larawan kay Boris. Nang makita ito ni Boris, agad siyang umalis mula sa bahay ni Jonathan. Habang nasa bahay ni Jonathan, tumanggap ng tawag ang kanyang asawa mula sa paaralan ni Jonathan. Kumalat na sa buong paaralan ang balita tungkol sa relasyon ni Jonathan at Cairo. Nagulat ang kanyang asawa sa narinig at tinanong si Jonathan kung bakit nangyari ito. Sinabi ni Jonathan na gawa lamang iyon ng kwentong isinulat ni Cairo at itinanggi na may nangyari sa kanila. Kinabukasan, hindi pumasok si Cairo sa klase, nasa opisina siya ng vice principal kasama si Jonathan. Tinanong sila ng vice principal kung ano ang nangyayari. Ibinunyag ni Cairo ang lahat, binigyan siya ni Jonathan ng midterm assignment ng maaga, nagyosi sila ng magkasama, at nagkita pa sila sa labas ng paaralan. Nang si Jonathan naman ang tanungin, nag-atubili siyang sumagot, dahilan para maghinala ang vice principal. Sinuspinde si Jonathan sa kanyang trabaho. Sa labas ng opisina, sinabi ni Boris kay Jonathan na dapat alam niya ang kanyang mga limitasyon. Sinisi niya si Jonathan dahil sa paglabag sa mga ito, kaya napunta siya sa ganoong sitwasyon.
Pag-uwi ni Jonathan, sinabi niya sa kanyang asawa na nawalan siya ng trabaho. Nagsimula nang magduda ang kanyang asawa at muling tinanong kung may nangyari sa kanila ni Cairo, pero itinanggi iyon ni Jonathan. Hindi matanggap ng kanyang asawa ang mga paliwanag ni Jonathan. Tinanong niya kung may nararamdaman ito para kay Cairo, ngunit nanatiling tahimik si Jonathan. Nauwi sa matinding away ang usapan, at nagsimula silang magbilangan ng mga pagkukulang ng isa't isa. Sa huli, nagpa siya ang asawa ni Jonathan na hiwalayan siya. Sa kabilang banda, nakipagkita si Winnie kay Cairo. Sinabi niyang dahil sa ginawa ni Cairo, nawalan ng trabaho si Jonathan. Ngunit wala na itong pakialam. Sinabi ni Cairo na minamaliit siya ni Jonathan, pero ngayon ay nalaman nito kung ano ang kaya niyang gawin. Ipinagmamalaki pa ni Cairo ang lahat ng nangyari at sinabi, ngayon, wala ng trabaho si Jonathan, wala na rin siyang asawa. Makapagsusulat pa kaya siya ngayon? Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out!